Mga kababayan, may ibinunyag si Senator Bato de la Rosa na sikreto ni Ngiwi Jr. At itong mga pinaggagawa niya, katulad ng paghingi niya ng parang hindi naman nanghingi siya ng never, hindi nga siya nanghingi ng forgiveness kasi parang hindi naman siya nagsisisi sa ginagawa niya. Itong mga pagiging open kuno-abi niya na siya ay 'di ba, ready for reconciliation, 'di ba? I-welcome niya yung pakikipagkasundo, kailangan daw niya ng kaibigan, hindi raw kaaway, marami na raw siyang kaaway, kung di ka baga naman shoot ng ina mo kang ang sarap ng mura, kung di ka ba naman gago, lahat ng kilos mo, gumagawa ka ng kaaway kasi demonyo ka at pinapatakbo ka ng mga demonyo. Karapatan nating balahurain ang poke ng inang yan dahil pasweldo naman natin yan. At grabe yung marami siyang pinagtatakpan eh. Sa ganyang sinasabi niyang gusto niya makipagbati, may ginagawang milagro yan. Okay? Nanlilin lang muna kasi siguro may masamang balak. At mukha nga talagang may masamang balak. Pag-uusapan natin mamaya, yung another panlilin lang niya mga kababayan ha, yung sinasabi niya na sinibak daw niya ang kanyang mga, gusto niyang magpakita ng magpakitang gilas, pero alam naman natin ang bubudol lang, 'di ba? Na siya ay matapang, na siya ay 'di ba? Malupit na leader, parang gusto nilang palabasin na walang puwang sa kanyang administrasyon ang mga kurakot. Baka walang puwang sa administrasyon mo ang kurakot sa baba dahil gusto nyo kayo ang lahat ng kakamkam. Kayo at ng mga alipores mo. Pero kung may magiging karibal ka, yun ang walang puwang. Okay? Kanya-kanya kasi palakihan sila ng kamkam ngayon. Kaya siguro nanlilin lang tong inamoy-amoy na to. Ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, itong interview ni Senator Bato de la Rosa kanina sa Bilyonaryo. Ito po. Kasi dito may binanggit siya na traidor eh. Yun na nga yung mga kababayan, tinraidor nga nila si VP Sara eh, di ba? Di ba nakipag-unity para babangon ang lahat, yung palang bumangon yung mga inilibing ni PRRT na mga salot sa Pilipinas. Sama-samang babangon muli, unity. Tinraidor nga niya si VP Sara eh. Tinraidor din niya si Tatay Digong. Anong sabi niya? Iko-continue niya yung lahat ng mga nasimulan ni PRRD. Continuity yung kanyang pinapangako noong 2022. O, mangbubudol, manlilin lang, manluloko mga kababayan, sinungaling, traidor. 'Di ba? Hudas. Kung si Ngiwi Junior Hudas, ay baka nananalaytay sa ugat nila yan. At ano ang tawag nyo sa mga taong, 'di ba, sambang-samba sa kanya or sumusunod sa kanya or sumusunod sa babaeng ahas? Ay di traidor. Anong tawag nyo sa mga tauhan ng kapatid niyang kakaiba ang hugis ng mukha? Ay di ahas din, traidor. Yan mga kababayan ang itanin nyo sa isip nyo at pakatatandaan nyo ha. Duterte supporters tapos samba sa buong angkat, samba kay Mangga. No, 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 no. Duterte supporter ka, Duterte vlogger ka, tapos samba kay Mangga. No, 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 no. Hudas yung babaeng niya, nananalay. Mas masama yan. Sa magkakapatid, yan ang pinakamatindi mga kababayan. Marami akong nalaman dyan. At magtatanong ulit ako kasi nalimutan ko yung iba. Di ba, di umano may pinakidnap yung prutas na yan. Lalaki ang pinakidnap. Merong isang nagbulgar ng sekreto niyan na parang, kailangan ma-recall ko eh. Basta may isang sekreto siya na parang patungkol sa pagiging gabi. Alam niyo yung gabi na hindi masarap ang pagkakaluto? Sa pagiging gabi niya. Gets? May nagbulgar tapos parang ang alam ko ay basta. Pag yan ang kinalaban mga kababayan, peligroso ang buhay. Kaya magtaka kayo sa mga Duterte supporters na sambang-samba sa prutas na yan. Ibig sabihin, mga ahas ang mga Duterte supporters na yan. Or maybe tanga. Na nalilin lang sila ng prutas na Makati. Di ba Makati naman talaga yung prutas na yan?
Kati sa dila niyan. Oh, parang gabi ng hindi maganda ang luto or hindi magandang uri ng gabi. Gets? Okay, pakinggan niyo po itong expose, pakikinggan po natin itong expose or interview ni Senator Bato sa isang program sa Billionario Channel. And tingnan natin kung anong sikreto ni Ngiwi ang pinagagagawa niya na talagang delikado po, no? Kasi traidor, ang angka ng mga to traidor. Okay? Kaya dapat sa mga yan, alisin sa political arena ng Pilipinas. Kung pwede nga lang alisin ang mga poke ng inang yan dyan sa Pilipinas para umusad na kayo. Ang buong angka ng mga yan, pati ang kanilang mga galamay, salot sa inyo. Salot sa ating lahi. Okay? Ba't nakabalik yan? Ang linlang nga kasi ng budol ng mga po. Okay, let's listen. Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero siya, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kanyang sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Sabi nila walang jurisdiction, pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? May ginagawa ko ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porque retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, gaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo, na yung buhay niya na kanyang dinidicate diyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators ang nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung si magbabait-baitan, magmamagaling, mambubudol, pero may ginagawang pailalim. Tuloy-tuloy pala mga kababayan.
ang pag-iimbestiga ng mga taga-ICC, nandito sila sa Pasay. I think dyan yan sa may Midas Hotel. Malapit sa, halos kahilera siya ng Heritage Hotel ba yan? Yeah. Basta lagi namin naririnig yung Midas Hotel na yan na meron namang daga. May malaking daga dyan nung kumain kami dyan. Pero maganda sana. I don't know what happened but may malaking daga doon. Bukod sa malaking daga, nandyan pala ngayon ang mga taga-ICC, nag-iimbestiga, habang kunwari si Marcos Jr. ay nagbabait-baitan. So, ibig sabihin, yung plano at yung nakita ni VP Sara na listahan ng mga pangalan ng huhulihin pa ulit ng ICC ay itinutuloy pa rin ni Ngiwi Jr. Oh, may bigla ako naisip. Di ba sabi ni VP Sara, may listahan yon kung sino ang mga ipapahuli sa ICC. Si Pangulong Duterte ang unang-una, nandun yung pangalan ni Bato, ni Senator Bongo. Pinakahuli daw sa lista, tapos kung sino-sino pa mga generals, mga daw involved daw sa Oplan Tukhang and War on Drugs ni Pangulong Duterte nung siya pa yung nakaupo. Si VP Sara daw nasa hulihang part ng listahan. Mga kababayan, sa tingin ko itong mga pinagagagawa ngayon ni Marcos Jr. na parang nagpapakitang gilas, nagbabait-baitan, mukhang meron talaga tong sinister plan. Meron siyang kademonyohang gagawin. At ngayon mga kababayan, ngayon na mukhang tagilid yung impeachment kasi baka makakuha si VP Sara ng 9 or more votes para huwag siyang ma-impeach sa Senate, meron silang parang plan B para ma-eliminate si VP Sara. Hindi na nila pwedeng gurgurin, baka mag-activate yung inusap ni VP Sarang tao, di ba? Once na si VP Sara ay mapas lang sa Pilipinas, kikilos yung inutusan niyang tao para pagtsutyugihin si Marcos Jr., si Butod, si Tamba. So, hindi na nila pwedeng gawin yung gano'n, no? Kunwari, aksidenteng di ba, mawala si VP Sara or pumanaw or maybe ipa-sniper. Hindi na nila magawa yun eh. Now, ang impeachment pwedeng tumagilid dahil nga mas marami ng kaalyado ngayon si VP Sara sa Senate. Baka ang kanilang plan C, kung hindi man plan B, ay ipabitbit si VP Sara sa ICC. Kaya hanggang ngayon, nandyan ang mga taga-ICC sa Pilipinas, nandyan nga raw sa Pasay, I think dyan yan sa Midas Hotel. Sino ba nagbanggit niyan? May nagbanggit ng hotel na yan eh. May nagbulgar, di ba? I think it's Attorney Glenn Chong, right? Hindi galing sa akin So tuloy-tuloy pa rin, pinapatawag daw yung mga pulis, pareho no, yung nasa service pa, pati yung mga retired na, or yung wala na sa serbisyo, either nag-retire na or maybe tinanggal, and then pilit pinaamin. Okay? Kung paano tumakbo yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Para si Pangulong Duterte ay masentensyahan ng guilty sa ICC of crimen against humanity. Dahil marami nga nagkandamatay noon sa kanyang war on drugs. So bukod pa dyan, yan nga, balak ipabitbit din or isuko rin sina Senator Bato, Senator Bongo, at sa hulihang listahan, sa hulihang partinesan, VP Sara. So para mangyari yan mga kababayan, uunahin itong sina Senator Bato. Baka nga mamaya lagpasan nila ibang pangalan na hindi si VP Sara eh. Pero dapat masintensyahan muna ng guilty si Pangulong Duterte para mabitbit din si VP Sara papuntang ICC. Kasi idinamay nila si VP Sara sa war on drugs. Si VP Sara may sabi yan, di ba, nasa listahan siya. Ganto kadidemonyo ang mga nakaupo dyan sa Pilipinas. Ngayon, naglalakas loob itong si Senator Bato na magsalita dahil kung ano't ano man mga kababayan, pwede siyang magtago sa Senado para hindi siya mapabitbit ni Ngiwi. Ginawa ni Trililing yan dati, di ba? Nung nag-aabang ang lahat at gusto siyang dakpin nung nasa Senate siya, hindi siya lumalabas ng Senate kasi hindi pwedeng pasukin yun eh. Hiwalay na body ang Senate or ang Congress. Hindi pwedeng pakialaman ng legislative branch ang executive and vice versa. Executive si Ngiwi eh. Hindi niya pwedeng pakialaman ng Senate. Even lower house. Pero parang ano lang yan, parang kasabihan lang. Hindi rin pwedeng pakialaman ni Ngiwi ang Korte Suprema dahil hiwalay yun na body. Okay, judiciary or judicial branch.
Hindi sila nagpapakialamang tatlo. Kaya hindi pwedeng dakpin noon si Trilling kasi nga kahit si PRRD yung nakaupo noon. Kasi nga senador noon si Trilling at nag-camping na sa Senate. Nag-abang pa nga si Robin sa labas noon, di ba? Nung gustong-gusto nang mapakulong yung Trilling ni na abusadong senador. Gagawin yan ni Senator Bato ngayon. Kaya siguro naglalakas loob na magsalita. Kasi kahit paano hindi siya pwedeng galawin hanggat siya ay nasa Senate. Pero oras na lumabas si Senator Bato sa Senado, bit-bit yan papuntang ICC. Or maybe baka may mga kondisyones o ayaw mo bit-bit sa ICC, bumoto ka ng yes sa impeachment ni VP Sara. I don't know kung magpapapressure si Bato at si Senator Bongo sa powers that be. Mga kababayan, nagbabait-baitan ng mga yan, may itinatago. May mga planong masama. Hindi nga nagsisi sa ginawa kay PRRD, gagawa pa yun ng panibago. Gagawa pa yun ng kademonyuhan. At mag-abang-abang tayo dahil kung hindi may impeach si VP Sara, which ang narinig ko ay pinupush na talaga, kasi nga 1 trillion ang budget, pinupush ng impeachment. Sino kaya ang matibay na mga senador na hindi papayag na masuhulan? Kasi kahit paano, di ba, meron na tayong piniperceive na solid na 7. Okay? O solid na 9 kay VP Sara, baka raw madagdagan pa. Sino kaya ang babaliktad sa ngalan ng pera? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.